Anim na suspect na ang hawak ng mga pulis kaugnay sa pagkamatay sa hazing ng isang criminology student sa Quezon City. Ang paglutang... Sabi nito isa, Banat Bay, may anak ka din, di namin alam i-reveal. Paano ako magkakaanak? Virgin pa ako. Virgin ako eh. Ito. ng mga suspect posibleng maging daan para tuluyang malutas ang kaso at mahuli ang iba pang sangkot. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Kabilang ang mga kuhang ito ng CCTV ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City sa mga sinusuri ng mga otoridad sa investigasyon sa pagkamatay ng hazing victim na si Aldrin Bravante. Nakuna ng pagdaan ito sa Biak na Bato Street bago ito lumiko papunta sa Maynila. Sa mga oras na yan ay isinusugod na raw sa ospital si Aldrin. Ilang oras yan. Huwag na natin ipakita. Alam mo, ito lang, yung tungkol sa hazing ng namatay na Taogama na criminology, yung 25 years old. Gusto ko lang, disclaimer lang. Hindi naman disclaimer. Just to be honest with you, ako po, nung high school po ako, pumasok po ako ng Taogama. And I experienced hindi hazing din. Okay? Just to tell you, para naman transparent dito while commenting on this. Alam nyo, tinanong ko kasi yan eh. Tinanong ko sa ilang abogado, sabi ko sa kanila. Although ngayon hindi na ako active just to be nakikita ko na lang yung mga brad na yan pag may event sila kasi kinukuha nila mo girls. Pero ako, hindi po ako active doon sa organization. Anyway, to put that, ito ang gusto ko lang masabi tungkol dyan sa Kasi tinanong ko sa mga abogado, bakit ba hindi pagbawal na lang ang mga fraternity nang matapos na tong itong mga issue ng ganito, hazing. Ang sagot kasi ng mga abogado, nasa konstitusyon kasi natin yan, protektado ng konstitusyon natin na we can form groups or organization. Nasa batas yan. Kinote niya sa akin yung batas na ito ang batas dyan. Na hindi pwedeng ipagbawal ang magkaroon ng gathering o mga tao. It's protected by our constitution. So hindi mo pwedeng gumawa ng batas at sabihin bawal na ang fraternity. Okay? The only way para mapigilan niyang ganyan, patindihin talaga yung hazing law. Ang problema kasi natin sa hazing law ngayon, medyo parang anti-poor. Naalala ko na naman yung anti-poor na yan. Pagka mahirap, yung penalty, sasabihin anti-poor eh. Hindi, yung batas natin ngayon dito sa hazing, medyo malamya. Kaya nga, di ba naalala ninyo, merong ipinapasa si Senator Tulfo na malalim tungkol diyan sa mas matinding parusa sa hazing, yung mga nag-hazing. Sana ako, pabor ako doon. Sana nga, panawagan lang natin sa mga brad din. Alam nyo naman ang tama't mali. Wag na lang natin gawin yung mali. Alam nating illegal, wag na natin pong gawin. Alam kong may tradisyon dyan eh. Okay? May tradisyon na may hazing, di ba? May tradisyon yan. Pero, since pinagbabawal na ho ng ating batas yan, sumunod ho tayo. Kasi kung hindi ho tayo susunod, lalong-lalo na yung mga bago, tinan nyo yung mga nangyayari dyan, sayang naman yung future nung bata. Diba? Criminology student pa naman. Tapos, magiging ganyan. Ang kakahatnan nila. Kawawa naman po. Kaya nakikiusap tayo, although wala naman akong say na dyan. Ako, sana, itong mga senador natin, wag na tayong mag-antay na may mga madagdagang pang mamatay. Kasi yung problema sa atin, pag may issue, maraming nag-iingay. Okay? Maraming Hindi ko naman sinasabi nag-iingay si Tulfo nun I mean, pipinus siyang batas, bill. Kaya lang, pagka bumagsak na naman yung balita, kakalimutan na naman yung pinasang bill. Hindi siya magkakalimot yung mga kasamahan niya. Kasi ganun dun sa Senado Pag merong matinding balita, lahat yan, lahat ng senador, susuporta. Pero pagka wala na yung balita na yon, hindi na huuli susuportahan yung batas na yon. Sana mga senador natin, magpapaulit-ulit yan.
ulit-ulit na lang yung mangyayaring may mamamatay sa hazing hanggang hindi nyo nagagawa ng bagong batas na mas matindi. Kasi doon sa bagong batas na gustong ipasa ni Senator Tulfo, may-ari ng bahay, mananagot. Lahat talaga mananagot. Mismong leader ng fraternity na yon, dun sa certain chapter na yon, mananagot. Di ba? Sa akin, sana lang, maipatupad na kagad dyan. Hindi, maipasa na kagad. Di ba? Sana maipasa na kagad dyan nang matigil na ho. Matigil na yung ganito. Kasi hanggang hindi may papasa yan, tuloy-tuloy ito eh. Hanggang hindi mananagot. Hanggang hindi mananagot yung pinaka-leader ng chapter na yan. Walang pipigil. Kasi alam niyo kung bakit? Yang mga yan, susunod naman yan eh. Susunod yan sa GT nila. Susunod yan sa head ng mga leader nila. Pag sinabi nilang wala ganyan, tigil yan. Tandaan ninyo, may ganyan, may authority ang mga leader na mga yan. Pag sinabing itigil na yan, wala nang ganyan. Una-una, hindi mo nga pwedeng paluin yan pag walang MI. Pag wala yung GT, yung Master Initiator, pag wala yung GT, hindi pwedeng tapusin yung magiging illegal na membro yan. Di ba? So, ang talagang dyan, ang talagang sikreto dyan, panagutin. Panagutin ng leader. Pag yan, eventually mapanagot na at sila ang matinding parusa, maniwala kayo sa hindi. Tigil yung hazing. So sana po, nananawagan tayo sa mga senador, sana talagang nyo ho yan, pagtuunan nyo ng pansin. Huwag nyo nang antayin masundan na naman ito. Kasi nag-aantay tayo eh. Ang tagal may pasa yan. Antay tayo ng antay. Wala mangyayari. O paulit-ulit lang yan.